Isa ang Filipino sa mga pangunahing subjects na itinuturo sa mga paaralan. Ito rin ang wikang ginagamit ng maraming Pilipino sa pang-araw-araw nilang pakikipag-usap. Pero pagdating daw sa tamang grammar ng pambansang wika, marami pa rin ang nangangamote. Si Tina Panganiban Perez on assignment. Ako si Ginoong Lawrence, tagapagtaguyod ng wikang Pilipino. Kung magsalita si Lawrence, tila naligaw mula sa panahon ng kopong-kopong. Pero di lang daw siya basta makata dahil isa rin daw siyang Certified Filipino Grammar Nazi. Sa kanyang 3 taong pagtuturo ng wikang Filipino, naging polisiya ng araw sa kanyang klase ang pagsasalita ng purong wikang Filipino. Dahil ako'y Pilipino, syempre, kailangan Pilipino ang kanilang gamiting wika. Ang ginagawa ko dito, kung nagkakamali sila, pinapaulit ko ang kanilang pangungusap. Papaltan yung salitang Ingles, kailangan paltan yun sa wikang Pilipino. Pati kanya mga estudyante, maingat na rin sa paggamit ng mga simpleng pang-ungkol o preposition. Gayunpaman, ang tamang sagot ay however. Una ni Lawrence, marami sa atin hindi alam ang wastong paggamit ng wikang Filipino. Kuminsan nagulat na lang tayo, nalaman ko na parang may mali. Diba? Katulad na lang, lumabas ka sa pinto. Hindi naman pwede tayo lumabas sa pinto, dapat nalabasan ay pintuan. Kuminsan naman, nandiyan din yung isara mong pinto kasi lumalabas ang aircon. Hindi naman lumalabas ang aircon dahil wala naman tumpaa. E papasa naman kaya ang ating mga kapuso sa pagsusulit na ito? Ang iwan mo yung isang bagay dito lang. Yung isa po mahaba yung sa meste. Yung lang na maiksi po para po sa mga bagay. Tapos yung ito naman po, yung para po sa mga ginagawa ng tao. Ang bibig, turang harap. Ang bunganga yung pangkalahatan. Yung bibig, nakatikom. Bunganga, nakanga. Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, hindi na raw nakapagtataka kung mga mote ang ilang Pilipino sa wastong gamit ng wika. Lalo pa nga kung mga lumang salitang Filipino ang pag-uusapan. Tambayawan. Ano ibig sabihin yan? Parang tumatambay lang mo sa kanto, ma'am. Papanok? Papanok. Papa, kumakain ng manok. Hindi ko alam eh. Dapat kasi ang wika para maitaas ang level ng paggamit ay gagamitin sa pagsulat. Hindi sa pagsasalita lamang, kundi sa pagsulat. Panitikan, pagsulat ng mga pag-aaral, mga saliksik, yan ang mas mataas na uri ng gamit. Kaya naman mahigpit na isinusulong ng KWF ang pagbasura sa memo ng Commission on Higher Education na alisin ang asignaturang Filipino sa General Education Curriculum ng kolehiyo dahil ituturo naman umano ito sa elementarya at high school. Sa halip na patayin, dapat nga dagdagan. Para noon, makatulong talaga ang pagtuturo ng Filipino sa tertiary level towards intellectualization. Kasi Pilipino, discipline yan eh. Sabihin, pinag-aaralan mo yung wika. 13 years na mag-aaral yung bata ng wika. Meron naman Pilipino sa kindergarten eh. 13 years, sobra na yun. Pag naman hindi pa natuto ang bata, hindi na siya matututo. Kaya hindi na kailangan sa kolehiyo. Kung sa simpleng grammar at ortografiya, nabobokya na si Juan, paano kaya natin mapapaunlad ang ating sariling wika? Nakalulungkot isiping bagamat araw-araw natin itong ginagamit sa pakikipagtalastasan, hindi pa rin pala natin ito lubos na nauunawaan. Patunay lamang na marami pa tayong kailangan matutunan at pag-aralan para ang ating wika umangat at umunlad. Tina Panganiban Perez, GMA News.